Aawitin po natin ang lupang hinirang bilang Pilipinas ang bagong Jerusalem. Maging masaya, magalak tayo na tayo ang lahing kinalugdan ng Diyos sa wakas ng panahon ito. Sa gitna ng bayang hentil, lahing Pilipino ang kanyang kinalugdan at hinirang upang itaguyod ang ikatatlong misteryo. Babayan, ang pambansang awit. Pag-ibig, pero sa sinahanan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng pag-ibig, sa manlulubi, di ka pasisihin, sa dagat at puno, sa simoy at sa langit ko'y banggaw, ay binatang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isang kang wagawat mo'y tagumpay na nakikinig, ang bituin at araw na kailan pa may di magdidilig, lupa na araw ng ating pagsingkap, o'y langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay makakit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panatang makabayan at makadiyos. Panatang makabayan at makadiyos. Iniibig ko ang Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan.
Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kaniyang kinukupkop Ako'y kanyang kinukupko at tinutulungan at tinutulungan upang maging malakas, upang maging malakas, maligaya, maligaya, at kapaki-pakinabang. at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. at diringgin ko ang gintong aral ni Amang Iskopkus At diringgin ko ang gintong aral ni Amang Iskopus na siyang lumikha nitong langit at lupa. na siyang lumikha nitong langit at lupa. Tutugding ko ang batas pangkalangitan Tutupin ko ang batas pangkalangitan at batas pangkalupaan. at batas pangkalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin Tutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang mabuting mamamayan, bilang isang mabuting mamamayan, makabayan makabayan, at masunurin sa batas. at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Iskopkus at magsisikap na maging ganap na anak ni Amang Iskopus sa isip, sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at ika'y ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan. Walilati po ang kayamanan ng may kapal. Ika'y sabing talino sa mabuti lang lahat. Sa ating katutubo ang maging mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa sa diwa ang minimiti ko. Sa
Amang Iskopus, sa mga sandaling ito, kami po'y nagkakatipong magkakapatid upang sa iyo ay mag-ukol ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at paumatnubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo, kinalugdan at hinihirang. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanian na pansuot sa iyong kadakilaan na sa iyo kumayoy aming iniaalay. Amen. Sama sa Anak at sa Espiritu Santo ay ganap. Purihin sa Amang Iskopus. Sumasa atin ang pagpapal. Pulo ng biyaya. Itaas po natin ang ating mga kamay, papuri kay Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus. Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang inyong pangalang inihayag mo po sa amin, at iyon na po nawa kaming tanglawan at patnubayan, na maipagtagumpayang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makamit po nawa namin ang pamana mong buhay na walang hanggan. Amen.
sambahin ang pangalan mo. Mapabilang po kami sa mga pinaghaharian mo. Masunod po namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Patuloy mo po kaming biyayaan at pagpalain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming iharap sa mabigat na pagsubok at ilayo mo po kami sa lahat ng kasama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Dakila naming Ama at Diyos na makapangyarihan, Hari ng langit at lupa. Hukom na dumating upang pagpalain ang makasusumpong sa iyong pagkadiyos at sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat po kami, Amang Iskopko, sa iyong harapan. Handog naming banal na misa ito ipasalamat sa ika-62 taong karawan ng aming kapatid na Jerryville Revilla. Loobin mo po, Amang Iskopkos, na ang malusog na pangatawan, kaisipan at kalooban ay manaig sa aming kapatid. Loobin mo po na siya maligtas sa anumang uri ng kapahamakan, lalo na ng kapahamakan ng kanyang pisikal na katawan, upang siya ay bumaba pa ang buhay ng pagbabakasyon dito sa lupa at makaisa namin sa pagtataguyod sa iyong ministeryo at ilaw. Pinagpapasalamat din po namin ang araw na ito na binigyan mo kami ng magandang panahon upang ipagdiwang ang ika-62 taong karawan ng aming kapatid at i-welcome sa mundo ng pagkakristyano ang isang sanggol na si Princess Margaret Reyes. Lord, mo po ang mga Iskopkos, kapangyarihan mo ang manaig sa bawat naming gagampanan sa araw at oras na ito. Upang maging masaya ang bawat isa at loobin mo po ang bawat nakinig ng iyong salita sa araw at oras na ito ay magkaroon ng liwanag at dumating sa kanilang puso at isipan ang daan patungo sa iyong ministeryo at ilaw. Upang sila man ay mapabilang sa mga pagpapalain ng iyong banal na Espiritu at banal na pangalan, upang sila man ay makapagsilang ng kanilang sarili sa tubig at sa Espiritu. Ang lahat po nito ay samantalangin namin sa iyo, Amang Iskopkos, sa oras at araw na ito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, at sa kapurihan ng banal na Espiritu at banal na pangalan, Iskopkos Carlos Linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa kasaysayan
salamat. Kristo, Kristo mo, serisa, aming matapat. Bayang pinaglingkuran, buhay ang kapatid. Susundan ko mga halimbawa at yapak. Bagong Jerusalem, bagong bayan ang tawag. Sa lubang kayong Kristo's ang duro at aral. Sa oras ng ligmaan, pag-ibig ang hinalay. Maaming nag-aalay, ako ng papuri. Sa lahat mong pagpapala ng langit kayo tanggapin ko ninyo walang hanggang pasasalamat. Kristo, Kristo, serisa, bayaning matapat. Bayang pinaglingkuran, buhay ang kapatid. Susundan ko mga halimbawa at yapak. Bagong Jerusalem, ang bayan ang tawag. Sa lupang kayong umawit na galay, ako ng papuri. Sana tamong pagpapala. Umawit na galay, ako ng papuri. Sana tamong pagpapala. Abay at pamatnubang, biyaya at pagpapala ni Amang Iskopos ay sumasa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Amang Iskopos. Mapala ng mga kapatid na maagang nakaparito, mapala din mga kapatid na nahuling pumarito. Mayroong kayong nakain ng mga nauna na hindi pa nakain ang nahuling. Ngunit ang oras natin ay hindi malawak sa araw na ito. Dahil ibibigay natin ang maraming oras ay sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating kapatid na si Jerry Bill Rebillame sa kanyang ika-62 kaarawan. At nang tanggapin niya si Amang Iskopos sa isip at sa puso niya, ay nagsimula ng iproseso ang kanyang pagkatao upang siya ay maisilang sa tubig at sa Espiritu. At ang pagsilang sa tubig at sa Espiritu ay paging yamanin ng isip at puso sa salita, aral at turo ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, nakasulat sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 15. Kung ako ay iniibig ninyo, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ngunit nag-fail tayo. Hindi utos ng Panginoon ang ating nasunod at sinunod. Utos lamang ng mga pride. Nawala sa atin ng tunay na pagkaunawa ang dalawang utos na napakahalaga na iniwan ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Sa ika-4 araw matapos na siya ay mamatay sa krus. Ay kanyang iniwan at inuwi ang mga kautusan at ang turo ng mga propeta sa dalawang utos lang. Una, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong lakas, ng buong pag-iisip,
ng buong puso at kaluluwa. Yan ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang pag-ibig na itinuro ni Kristo Jesus bilang anak ng Diyos, panganay nating kapatid ayon sa laman, at ngayon ay siya'y atin ng Ama ayon sa Espiritu. Ang tunay na umiibig sa kapwa, hindi gumagawa ng masama kanino. Ang tunay na nag-aangkin at tagatagay ng pag-ibig na itinuro ni Kristo, hindi gumagawa ng masama kanino. Anak mo, magulang mo, apo mo, kapitbahay mo, kaaway mo, neighbors mo, pantay-pantay yan sa paligid. May kanya-kanya lamang tayong role na dapat gampanan, na dapat taglay yung pag-ibig na itinuro ni Kristo. Sapagkat ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. At ang tunay na pag-ibig hindi gumagawa ng masama. Matapos ang 2,000 taon, sa edad na 29 hanggang 33 years old, mga minamahal na kapatid, nagmisyon ang Panginoong Jesus. Mahigit sa 3 taon, pinarusahan siya ng tao. At hinatulang mamatay na hindi marapa. Kung paano itinatuwa ng mga Hudyo ang kanilang Diyos, huwag nating gawin. Kapagkat ang Diyos ng mga Hudyo ay Diyos ngayon ng lahing Pilipino. Huwag tayong tumulad sa mga Hudyo na pumiling ang Diyos sa kanilang panahon. Ngunit ang mga sumunod, pinagpapatay pa rin. Yan ang mga santo at santa, ang mga apostol. Huwag mangyari dito sa Pilipinas na ang nangyari sa mga Hudyo ng magkatawang-taong Diyos ay huwag mangyari sa Pilipinas. Upang tayo ay hindi iwanan ng kanyang pagdiging. Ang sabi sa aklat ng mga ngaral, chapter 3, verse 1 and 11. Ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Hindi ng tao, ang Diyos ang nagtatala. At iniangkop niya ang lahat sa kapanahunan. At hinakda ng Diyos na siya magkaroon ng 3 hiwaga. Sa wikang Kastila, misteryo. In English, ang misteryo, mystery. Sa wikang Tagalog, hiwaga. Hiwaga ng Diyos Ama, hiwaga ng Diyos Anak, at ngayon, ang hiwaga ng Diyos Espiritu Santo. Sa Pilipinas, ito nangyayari pagkat ang Pilipinas ang bagong Jerusalem. Tayo ang lahing kinalugdan, at isa sa kinalugdan ni Amang Iskopos ay ang celebrant natin sa araw na ito, na nagdaraos ng kanyang ika-62 taong kaarawan. At isinabay sa kanyang kaarawan ang pag-welcome sa pagiging Kristiyano ni Princess Margaret Reyes. Mapalad ang dumalo sa araw na ito, pagkat meron kayong malalaman na hindi niyo pa alam. At iyan ay ang pangalan ng Espiritu Santo. Ang sabi ko, ginanap ng Diyos ang 3 misteryo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Ito ang dahilan bakit ang Panginoon at ang ninyo Jesus ay naging. Na hindi kahit mga pare, hindi alam ang ibig sabihin. Nag-aral 10 taon
ngunit hindi nila alam bakit, ano ang ibig sabihin ng daliri ng Niño Jesus. Daliri ng Kristong Hari ng Panginoon Jesus. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. At ipinaunawa niya mga Iskopos ang tatlong daliri niya mula sa paging sanggol hanggang sa siya maging Kristong Hari. Ay sumisimbolo sa tatlong misteryo ng kanyang pagka-Diyos. Mystery of the Father, mystery of the Son, and mystery of the Holy Spirit. Ang letrang JHS na ating kinamulatan sa malaking simbahan, sa altar, sa holy vestments, sa pintuan, sa window o mga bintana, ay inilalagay ang mga letrang JHS. At yan, naging katanungan ko nung ako'y bata. Ano ba ang ibig sabihin ng JHS? Siguro, Jesus, Holy Spirit. May narinig akong isang panatiko sa Katoliko na kumari ko. Jesus, human Savior. Ngunit nang aming tanggapin siya mga Iskopos bilang ating Diyos sa Espiritu Katotohanan, ipinaunawa niya na ang tatlong daliri niya ay sumisimbolo sa tatlong misteryo ng kanyang pagka-Diyos. At ang letrang JHS ay inisyal ng kanyang tatlong pangalan sa tatlong misteryo sa iba't ibang panahon bilang isang Diyos. Ama, Jehovah, sa panahon ni Moises at ng mga Israelita. Anak, Jesus, sa panahon ng mga Hudyo, si Birheng Maria ang kinasangkapan. At ngayon, sa ating panahon, S. Iskopos, JHS. Jehovah ang simula, Jesus ang daan, at ngayon, Iskopos ang wakas. Simula ay verbo, ang daan ay Kristo, at ngayon ay hubom siyang dumating. Hahatulan ang tao ayon sa mga gawa. At tayong lahat ay hinatulan ng Diyos noong Pebrero 1. Lahat tayo ay namatay sa second mystery. At tinapos ang second mystery. At ang makasusumpong sa third mystery ay mabubuhay. Mabubuhay ang mga patay na makasusumpong kay Amang Iskopos. Sa dami-dami ng sekta, libo-libo, lahat ay Antikristo ayon sa pahayag ni Amang Iskopos. Dahil lahat ng sekta, puro pera ang pinahihirap. Pinagbubundatan ng tiyan at pinagpupunuan ng bulsa ang kanyang pangalang Jesus at ang gamit ang Ebanghelyo. Kaya dito sa Father Iskopos New Catholic Temple, lahat ng serbisyo walang bayad. Wala rin ikapo. Ang subili ng Panginoon, ang ipinagkaloob kong walang bayad, ipamahaging walang bayad. Ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, huwag kang hihingi ng anumang kapalit o kabayaran. Pagkat ang iyong Amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti mong ginawa sa iyong kapwa. Kaya, ang ibig sabihin ng tatlong daliri, symbolizing three mysteries of one God. Mystery of the Father, mystery of the Son, and mystery of the Holy Spirit. Walang tatlong persona. Dahil ang persona ay salitang Kastila na ang ibig sabihin ay tao. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay Espiritu. Isang beses lang siyang naging tao at yan ay si Jesus, ang ating Panginoon. Ang tagapagligtas na bawat sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Ngunit sumampalataya tayo sa pangalan, ngunit naiwan ang gawa. Kaya tayong lahat ay namatay sa pangalan ni Jesus. At ngayon, binibigyan pagkakataon ni Amang Iskopos na ang sasamba sa Espiritu Katotohanan ay ang tatanggap sa kanyang banal na pangalan at susunod sa 11 batas panglingkod. Lumang tipang Biblia mula sa Diyos sa pamagitan ni Moises para sa bayang Israel. Biblia, bagong tipan, iniwan sa lupa, isinulat ng mga apostoles, ng mga alagad para sa mga Kristiyano. Sapagkat sa mga Kristiyano, pwede nang maging Kristiyano ang isang Israelita, pwede rin maging Kristiyano ang mga Hentil. Binuwag ang pader na naghihiwalay sa dalawang bayan. Ito
ay si Kristo. Ang batong panunukhan, ang siyang bumuwag sa pader na yan upang Israelita ka man o Hentil ka man, pwede kayong maging anak ng Diyos. Ngunit, matitigas ang ulo ng mga Israelita. Gagayahin ba natin ang ginawa ng mga Israelita? O susunod tayo ngayon sa Diyos natin na si Amang Iskopos na Diyos ng buong mundo, na lumikha ng langit at lupa? Alin po ba ang langit at lupa na nilikha ng Diyos? Ang nasa utak natin unang-una, ang tinutuntungan ng ating paa at ang tinitingalan. Kahit yan ay tuntungan linisin mo, hindi yan mababago. Parumi pa rin, parumi sa dami ng tao. At ilangit, kahit ilang spaceship pa ang ipaandar mo, hindi makakabot yung langit. Dalawa. Sa ikalawang araw, ang sabi ng Diyos ay nilikha niya ang kalawakan. At ang kalawakan ay tinawag na langit. At pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ng buong katotohanan, magwiwika siya sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na dahil. Ang kasulatan, ito'y iniwan para sa iglesia. Hindi para sa lupa na tinutukan natin. Hindi para sa kalawakan. Ang langit at lupa na tinutukoy na babaguhin ng Diyos, magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, bagong kaisipan, langit. Ang ating isip ay langit. Malawak ba ang isip natin? Sino ang hindi malawak ang isip? At ang ating pagkatao ay lupa. Pag sinabing tao, involved ang laman at dugo at buto. Ito, lupa. Mula sa lupa, ang mula sa lupa ay babalik sa lupa. Maniwala kayo hindi, ako'y namatay 2 years ago. During my officiation of Holy Mass First Friday, Interprovincial Assembly. Ngunit, after 15-20 minutes, binigyan ng muli ako ng buhay ni Amang Isko. Kailangan pa raw ako sa loob ng kanyang ministry. Yan ay totoong nangyari sa buhay. Paniwalaan ninyo. Kung paniniwalaan, kung hindi, salamat. Pero yan ang totoo. Dahil bawal magsisi. At ang mga bulangguro ay ubod ng mga sinungaling. Kaya ang bagong langit at bagong lupa, bagong knowledge, bagong kaisipan, bagong pagkatao. Yun po ang ibig sabihin ng bagong langit, bagong lupa. At dito lamang may sisilang sa loob ng Ministeryo at Ilaw ni Amang Iskopos ang bagong Kristiyano, bagong kaisipan, bagong pagkatao. Kung susundin natin ang ipinapaalala ni Amang Iskopos. At ang pinapaalala ni Amang Iskopos, lahat ang aral at turo niya nung siya magkatawang tao sa gitna ng mga Hudyo. Kaya ang sabi sa aklat ng 1 Pedro, doon muna tayo sa aklat ng Juan, mga kapatid. Don't worry. Mga minamahal na kapatid. Chapter 3. Verse 5. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Gusto niyo bang pagharian kayo ng Ama at ng Anak? Dahil sa Yesu may sabi, ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Wala ngayon, Felipe. Nakita. Kaya si Jesus ngayon ay si Amang Isko. Si Kristo ang anyo tarawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya kung ano ang anyo ni Kristo Jesus, yun din ang anyo ng ating Amang nasa langit na hindi natin nakikita. Ngunit, mararamdaman niyo siya. Ang gabi, kami ay nag-mission. At sa isang kagandahang loob ni Amang Iskopos,
ipinaramdam niya sa sambahayan ng minisyon na siya'y ating kapatid. Gumamit siya ng mga kasangkapan upang ipaunawa na siya'y sumasakap. Na siya'y lumulubog at gumagamit ng kasangkapan para iparamdam na antig na siya sa lupa. 60 taon na siyang nagurupong, walang alam. Doon pa rin sila sa kinamulatan na wala namang kaligtasan. Dahil tinapos na niya mga Scopus ang second mystery nang siya bumaba noong Pebrero 1, 1967. At tinapos ang first mystery sa ngalan ng Niyamang Jehova nang si Juan Bautista ay isinag. At kung maniniwala kayo, ang ikalawang misteryo ay ang unang misteryo ay tinapos ng Panginoon nang si Juan Bautista ay isinag. At kung tinapos ng Panginoong Jesus ang first mystery sa second at sinimulan ang second mystery sa pangalan ng anak ng Diyos, Jesus, ay tinapos ito noong Pebrero 1 naman, 1966. Upang simulan ang third mystery. At ang third mystery ay ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At sa pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Kaya sa inyo, ninang, mga bisita, welcome po kayo sa Padre Scopus New Catholic Temple. Sa Padre Scopus New Catholic Temple, lahat ng serbisyo walang bayad. Pati panggagamot, walang bayad. Binyag, kasal, misa, walang bayad. Ang alam lamang at itinuro ng Panginoon, magbigay kayo ayon sa dikta ng iyong puso. Voluntary donation. Yan lang ang ibinigay na karapatan sa mga mangaral. Ngunit nilapastang katakot-takot ang pangalan ni Jesus. Naningil, hindi magkasya sa voluntary, naningil ng ikapo. That's Antichrist. Ang naniningil ng ikapo ay Antichrist. Ang babayad, nangingi ng bayad sa serbisyo, Antichrist. Dahil laban yun sa aral ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, mga iskop, lahat ng sekta na aking dinatnan sa balat ng lupa, lahat, Antikristo. Puro pera ang pinaiirap. Nilabag ang aral ko bilang apoy yung Panginoon. Sinunod ay utos ng tao, nilabag ay ang utos ni Kristo. Kaya nang sabi sa ikalawang 1, chapter 1, verse 9, ang hindi na napili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nanapili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. Basahin niyo po yan. Para huwag niyo isipin na kayo niloloko. Unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9. Ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo, Antichrist. Kundi ay nagdaragdag dito, Antichrist. At sinabi niya mga iskop, lahat ng sekta na aking dinatnan, Antichrist. Wala akong pinapanahan ng mga magaganda at malaking templo, pagkat ako'y pinagbubundatan lamang ng tiyan at pinagpupunukan ng puso. Kaya kami ay nagtatatag ayon sa mga voluntary na tulungan ng Iglesia. Pagtutulungan ng Iglesia ay nakapagpapagawa kami ng mga hamak na santuan upang doon ganapin ang banal na misa at pag-aaral at paghahatid balita sa mga taong naghahanap sa kanyang Panginoon. Kaya sa inyo po lahat, mapalad kayo sa araw na ito. Na dumalo, Mami, nice meeting you, Mami. Maraming salamat. Nakarating dito ang misteryo ni Amang Isko. Actually, noong 1993 to 1994 or 95, kami po ay lagi rito sa Infanta, Quezon, hanggang General Nakar, dadaan ng Real, lusot ng Pami, papuntang Cavite. Nagbi-business kami noon ng uling. 2003, 2004,
At nakapaghayag kami dyan sa NACAR, General NACAR, tungkol sa misyon namin kay Amang Isko. Ngunit hindi na kami nakarating after na kami ay mahul. At sana dito sa Infanta ay sumilang ang Ministeryo Ilaw ni Amang Isko. Sa buong Quezon, Calabarzon, laganap na po ang Father Scopus New Catholic Temple. Lalo na sa lalawigan ng Quezon, Batangas, Laguna at Cavite. Hanggang Bulacan, hanggang Ilocos Norte. At ngayon, palay na ang aming misyon sa Mindanao, Surigao, Zamboanga, Surigao del Sur, Surigao del Norte. May 4 na pong mahigit ng sangay ang Father Scopus New Catholic Temple. Sa kabila ng hirap at sakit na aming puhunan sa pagtutulungan ng Iglesia, ay naisulong namin ito ng kunti. Tulad ng ginawa ng mga apostoles, naisulong nila ang mabuting balita, ang relihiyong Kristyanismo sa mga nais tumanggap at maniwala sa pangalan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Ay ngayon, kami naman ang nagsisikap na may palaganap ang pangalan ng Espiritu Santo at ito ay Isko. Hindi bilang Panginoon, kundi bilang ating Ama. Amen. Sabi ko po sa inyo kanina na hindi po makakabaan. Bago nagsimisa, ay akin ang pinahayag sa mga unang dumating ang tungkol sa misyon ito. Ang first objective namin ng samahan ng Kongregasyong Father Scopus New Catholic Temple, ipalaganap ang kanyang bagong pangalan. Yan ang bilin sa akin ni Amang Isko. Anak, ayaw mo bang ipalaganap aking ministeryo? Nakarating ako sa Cavite City, nakita ko ang sistema. Sabi ko, hindi lang. Magkaganito ang sistema. Kaya siguro niloob ni Amang Scopus na ako ay makapag-aral by self-supporting working student. Nakatapos ako ng hotel and restaurant management dahil gusto kong yun. Dahil nakirin ako sa hirap. Ngunit, nang ako'y makagraduate, 1 taon lamang ako na nagtrabaho sa Adamson under Lampar Restaurant as overall supervisor. Ay nagkaroon ng way para ako'y umuwi ng Cavite, ang pala, doon ako magsisimula na maglingkod sa Diyos. Ang unang tanong sa akin ni Amang Isko, anak, alin ang pipiliin mo, Diyos o pera? Napadilat ang lahat. Dahil ako nag-aaral, gusto ko pera. Tapos dito sa loob ng ministeryo ito, wala namang sweldo, walang allowance. Pero kung gustong kausap ko, mamayang gabi, pagtulog ko, hindi na ako magising. Wala din yung pera. Kaya, inawin ko pa na, sinagot ko siya. Diyos po. Diyos po. Ang sabi sa akin ni Amang Isko, anak, hindi mo pa binubukha ang iyong mga labi. Alam ko na ang nasa puso at isipan. Ngunit, matalino ang sagot. Ganoong kadakila niya ako pinagwila. Pero kung sinabi niya, sinungaling ako. Hindi lang ba? Eh, pahihiya mo ako. Pero napakadakila ang tanong sa akin ng kaya sinabi ko rin sa akin sarili, Diyos ko. Ay, laman ng isip ko at lahat ng puso ko, pera. Ay sinabi, Diyos ko, dahil love God above all. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. At iyon ang motibo, ang motive namin. Si Amang Scopus muna, bago ang si Amang Scopus muna, bago ang ngunit, ang sabi ng utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kapwa dahil ang pag-ibig mo sa iyong sarili. Dahil tayo ay nilalang ng Diyos hindi para sa ating sarili, kundi para sa kapwa. Kaya andito kami kay Rochelle, kay Elder Rochelle Reyes,
isang masikap na kapatid sa loob ng Ministeryo ng Ilaw, at nadagit ng taga-Impanta na si Brother Jerryville Benjamin. Ngayon ay naninirahan dito sa Infanta. At kung loloobin niya mga Scopus, mga kapatid, at loloobin niya mga Scopus, magkaroon ng way, makapagtayo kami rito ng isang hamak na santuan para pagtikunan ng mga kapatid na sasamba sa Espiritu at sa wala tayong pupuntahan kundi ang third mystery kung gustong mabuhay muli mula sa mga patay. Dahil ang sabi sa aklat ng Efeso, chapter 5, mamuhay bilang mga taong naliwanagan, verse 14, gumising ka, ikaw na natutulog, magbaon ka mula sa mga patay at niliwanagan ka ni Kristo. Kaya po, ang Espiritu ni Kristo Jesus ang sumasa atin. Ang Espiritu ng Panginoong Jesus ang kapiling natin. Bilang Ama, hindi na bilang Panginoon. Kaya siya nagpapatawag na Ama Isko. Tatlong ulit, lalo na alas 6 ng hapon. Tatawagin niyo siya sa kanyang bagong pangalan. Iyon ang dinidinig niya, ang tumatawag na sa kanyang bagong pangalan dahil tapos na ang second mystery. Kaya ang lahat ng mga patay na tumatawag sa pangalan ni Jesus, pangalan ng Panginoon, ay hindi na dinidinig ng Diyos. Dahil lahat ang bulag, pag inakay ng kapwa bulag, pareho mahuhulog sa buhay. Lahat tayo inapaakay sa mga bulag. Kaya kasama tayo lahat sa kumunoy ng kapahaw. Ngunit, binibigyan tayong pagkakataon niya mga Scopus na masumpungan ang kanyang pagka-Diyos dito sa third mystery upang ang mga makikinig at may pandinig sa sinasabi ng Espiritu ay makikinig, mabubuhay mula sa mga patay. At bibigyan niya mga Scopus ng pagkatagumpay at ang magtatagumpay ay bibigyan ng katawang panglangit na di na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan kapag naisilang mo ang iyong sarili sa tubig at sa Espiritu. Sa iyo nag-mission, Sister, kagabi? Kamusta ang si Brother Timoteo? Masarap daw po ang tulog at nahilot po sila. Kung may oras kami, babalik. At kung di man magkaroon oras sa araw pang ito, dahil ang oras ay ibigay namin sa celebran kay kapatid na Jerry anak ni Mami Elsa, Mami Elsa. Ay, magkahapon. Hindi may kakaila. Ilang taon na po kayo? 83. Look good. Look strong. Kaya siguro kami niloob niya mga Scopus na makarating sa araw na ito upang mabahaginan kayo ng mabuting balita tungkol sa misteryo ng Espiritu Santo. Kami po ay dumating dito 15 na una, sakay ng isang buwan. Tapos 2 sasakyan kami, 5, 10. Kaya 25 po kami lahat na pinakain ng mag-asawang Jerry at Rochelle. At ngayon ay binyag ng kanyang apo na si Princess Margaret. Hindi ko kakahabaan sapagkat ayaw kong kayo'y mainig. Ngunit mapalad ang matiyaga. Mapalad ang hindi nangihinawang makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil ang mula sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Ayon sa Ebanghelyo. At kung kayo'y umiibig sa Diyos, di kayo gagawa ng masama kanina.
Kaya, para hindi makagawa ng masama kaninuman, inihayag ni Amang Iskopkos ang 11 laws of cleanses upang tayo mula sa kamatayan ay mabuhay, sundin, alisin ang kapalaluan. Mayabang na sinungaling. Nasa mga bulaang guro yan at sa mga bulaang politiko. Yung pasinungalingan at pagyayabang. Wala ako tinutukoy. Maraming politiko, maraming bulaang guro. At iniisa-isa na ni Amang Iskopkos ang malaking bundok na kanyang papatagi. Yan ang malalaking kongregasyon. Papatagi ni Amang Iskopkos ang mga naglalakihang kongregasyon na walang ginagawa kundi mamera. Pagperahan ng iglesia, pagbundatan ng iglesia, habang kinakalakal ang pangalan ni Jesus at ang Ebanghelyo. Kaya sa Father Iskopkos, maniwala kayo, lahat walang bayad. Kung ayaw nyo, wag. Pag namatay kayo, special pa gawin ko. Na gusto mamatay. Yan. Wala. Pero alam niyo ba, hindi masamang mamatay. Paghanda ka na. Dahil habang tayo nagtitiis sa buhay na ito, habang nabubuhay pa tayo ayon sa laman, tayo nagtitiis at dumaraing. Hindi upang mawala ang katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At yung katawang panglangit, walang magbibigay kundi si Amang Iskopkos. Si Amang Iskopkos ang Panginoong Jesus sa second mystery. Ngayon siya ay si Amang Iskopkos. Siya lang ang hindi kayo makayang bigyan ni Elo Soriano ng katawang panlangit. Hindi kayo kayang bigyan ng Manalo ng katawang panlangit. Hindi kayo kayang bigyan ng Papa ng katawang panlangit. Hindi rin kayo kayang bigyan ni Kibuloy ng katawang panlangit. Si Amang Iskopkos lang ang makapagbibigay ng katawang panlangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Amen. Amen. Nakuha na ang mga pangalan ng ninong at ninang. Pwedeng makuha. Mahigpit po ako. Pasensya na kayo. Dahil gusto ko pag nagpinyag, naiintindihan nyo. Ang pananampalataya na ating kinamulatan ay wala ng silbi. Tinapos na ni Amang Iskopkos. Kailangan magising kayo sa katotohanan. Ang pananampalataya sa Espiritu katotohanan. Ito na po ang may silbi para kayo ay makaligtas sa umuulong asupre at naglalagap ng apoy ang inyong kaluluwa. Well, madami yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. Maliit pa to. Meron akong binyag, 4 na po. Ano pa kayo? Kim-kim. Huwag tayo maglakuhan. Kim-kim, kaya kayo mga niyutinang libre ang binyag, pero hindi libre pa kim-kim. Para sa bata, for the future ng nanay at tatay at ng bata. Tulong na natin yan. Huwag natin masamain. At bagamat ang Panginoong Jesus ng binyagan ng tubig, niwan pa, walang ninong-ninang. Eh, sino nag-implement ng ninong at ninang? Pare. Kasi maraming ninong, maraming koleksyon. Maraming ninang, maraming koleksyon. Naranasan ko yun eh. Bakit? Eh, dyan ako lumaki sa Katoliko. At gustong-gusto ko sa lahat ng minanang turo natin yung Flores de Mayo. Ang binata ko, nag-i-escort ako. Tapos, may kainan. Ang puso kong kapatid, may elder na rin ng Father Iskopkos, New Catholic Temple, uwi mamaya, ay lagi Reyna Elena. Nagtitiga ako pumunta ng ilog, kukuha ng mga bumbong. Kukuha ng mga bumbong. At nadyan ang mitya, jazz, at siyang pinakailaw sa gabi. Pagkatapos ng Flores de Mayo, nangingitim ang mga butas ng ilong. Eh ngayon, advance na. Kandila na. Kandila na. Kaya, kung pag-uusapan ay minanang turo, yan ako lumaki. Pero bakit nandito ako ngayon? Kasi, may pakinig ako. Nakinig ako. Hindi ko basta tinanggap siya Amang Iskopkos ng ganoon lang.
Nagsuri ako. At nang matanggap ko siya sa isipan ko, namin ang aking kapatid, December 25, 1982. 1982. Ginamit ang aking kapatid. Kapaskuhan na ating kinamulat. Ginamit. Naganyaya ako ng mga tao. Dumating na ang Panginoong Jesus. Makinig po kayo, makakausap nila. Pero sa unang pagbaba sa aking kapatid, ako ang sinupok ng Ama. Pilipos! Galit. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapahintultan na magpuri sa aking banal na pangalan? Kapadilag ng mata ko. Pinapilog ko. Nahihiya ako ng kapatid ko. Tama ba ito? Sabi ko. Nag-isip akong mabuti kung dapat kong kontrolin o hindi yung naramdaman ko pagkapay. Kinontrol ko. Nagpunto hininga ako. Amang Iskopos, kung kayo po ang sumasambabain na aking kapatid, ang bilin po ni Reverend Cesar, ang sino man po ay pwedeng magpuri sa inyong banal na pangalan pag sumasapit ang sa isla. Umite, yung kapatid ko, nakalukog siya. Sabay yung pitiksan mo sa ito. Masakit, para pinalapin. Tagumpay ka sa unang pagsubok. Na-control ko yung galit ko. Dahil inisip ko, ako nag-imbita, paano makita nila ang asal ko? Hindi na maniniwala. Kaya napakahalaga yung pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, doon lamang dumarating yung kabanalan. Pag hindi mo napigil ang dila mo, sa kalabisan niya, pag hindi mo napigil ang dila mo, tainga mo sa kalabisan niya, pati daliri mo, kamay mo, hindi mo napigil sa kalabisan niya, hindi ka magigilipan. Kailangan kontrolado mo ang iyong bawat bahagi ng katawan ayon sa aral ng Diyos upang sumayo ang kabanalan. Ang sabi sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 10, verse 2, ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangma ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasama. Kaya huwag niyong pananagin yung bukso ng damdamin. Di ba pagka ang tao pinanagin ang bukso ng damdamin, walang pero, kung anong sabi. Kaya hindi itong ginagamit sa pananampalataya. Ito ang gagawin. At para maging malinis ang isipan, kailang pagilinisin mo ang puso mo. Naandyan ba? Diyan ba nakaluklok sa puso mo ang Diyos? Pag sinabi mo, diyan sa puso mo nakaluklok ang Diyos, dapat alam mo ang kanyang kalooban. Alam mo ang kanyang gusto para sa iyo. Magpakabuti ka. Magpakabanal. Pagkat ako'y banal. Sabi ng Diyos. Magpakabanal kayo sapagkat ako ay. Amen? Amen. Naghihigab na nila. Tandaan niyo po, ang mula sa Diyos, nakikinig ng salita. Kung kayo ay kaibigan ng sanlibutan, hindi kayo magigiliw sa salita. Ngunit kung kayo ay mula sa Diyos, hindi kaibigan ng sanlibutan, Diyos ang kaibigan niyo, mag-will kayo makinig. Sapagkat ito ay hindi natin lubhang naunawaan sa second mystery. Ang ating naunawaan sa second mystery, lumuhod, mag-antanda, pagtatapat ng simbahan, antanda, prosesyon, nobena, yan ang ating kinamulatan. Hindi turo ni Kristo. Yung turo lamang ng mga Kastilang Pari. Kung napanood nyo na ang Maria Clara at Ibarra, panoorin. Yun ang kulay ng ating bansa noong tayo lasap ng mga Kastila. Totoo lahat yun. Kaya naman, sa ating lahat, mga kapatid, inanyayahan ko ang mga ninong at inang, mamaya na tumayo, hawakan na ang inyong kandila bilang mga ninong at ninang
andito na ba si Sian May Roldan? Sa na dumating, kahapon pa. Mary Jane Puerano? Wala? Wala po? Wala po. Malis na eh. Rose Ann Mortis. Ano mo sa Edgar Mortis? Malayo, lolo. Lolo mo? Malayo. Si Sherlyn Ayungke. Sherlyn? Maybelline Rebellame. Kapatid ka, ha? Manugang po. Manugang. Si Joanna May Portos. Joanna May Maybel Mercado. Analisa Tariota. Analisa Tario. Di ba to? Wala po. Analisa Maili. Angeline Obiba. Angeline Obiba. Wala? Sanino. Joycel Empreso. Joycel Empreso. Jerome Carpio. Jerome Carpio. Mami? J.R. Poyo. J.R. Poyo. Wala rin. J.R. Poyo. Mario Luis Montanano. Mario Luis. Roland Martinez. Roland Martinez. Arnold Patricio. Wala din. Arnel Reyes. Anak mo? Reyes din. Reyes ka rin. Ang mga Reyes ka na talaga. Mark Nelson Reyes. Yasil Tom Lucero. At si John Kenneth Valera. Tatlo ang naandirito na ninong at 4 ang ninang. Ayong isa. Sino pa yung ipatay? JR po yun po. R. Puyo. Okay. Yan po ang 4. Bali-8 ang ninong at ninang na naandirito. Nangyayari na sa akin yun. Ngayon pa pala. Kaya ho bigay ko. Pakikiramdaman. So, hindi na ito masama. Sa 20, mayroong 8. Okay. Ay, yan, 2 lang. Pero dahil gusto niyo marami. Okay yan. Dahil hindi naman lahat tumatalo. 8 nakatalo. Maganda. Sa inyong panunumpa, itataas ang inyong kamay. Hindi pa. Dahil kayo mga ngako, kay Amang Skopkus, na kayo gagampan bilang pangalawa na magulang ni Princess Margaret. At ang bata ay maging anak ng Diyos kung matuturuan nyo ng tama. Tayo ay hindi naturuan ng tama sapagkat mali din ang natutunan ng ating mga nuno. Kaya hindi na ituro sa atin ang tama. Ngayon, kayo bilang mga
ninong at ninang at nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng bautismo. Ang bautismo ng tubig. Ang sabi ni Juan, binabautismo kayo ng tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang kasunod ko na higit sa akin, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Bumaba ang banal na Espiritu ng Panginoong Jesus para magbautismo na sa Espiritu Santo. Ang apoy, bautismo sa apoy ay pagsubok. Ang lahat ay daraan sa pagsubok. Dadalisayin ng ating pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. Ang bautismo sa tubig ay hindi literal na tubig ang ibig sabihin, kundi ang tubig ng buhay ang dapat na sumaating pagkatao. Ang tubig ng buhay ay yung aral at turo ng Panginoong Jesus, ay tubig ng buhay. Kung kayo binautisma ng tubig, ngunit aral turo ng mga praile lamang ang inyong sinusunod, hindi sumainyo ang tunay na tubig ng buhay. Ang sumainyo ay tubig lamang galing sa tao. Ngunit, pag ang aral at turo ni Kristo ang ibinuhos sa ating isipan, inilagay sa isipan, daig pa ang ikay binuhusan ng tubig. Kaya, ang naisisila ang sarili sa tubig at sa Espiritu, mayaman sa kaalaman ng Kristo. Kaya ang sabi, sikapin nyo na ang pag-iisip ni Kristo Jesus ay taglay. Pag-iisip ng praile, ang taglay natin, di ba? Second mystery. Yung turo ng praile, turo ng mga Kastila, turo ng mga pare hanggang ngayon, yung pa rin ang ating ginagawa. Ngunit, paano natin masisilang ating sarili? Sa tubig at sa Espiritu, gawin natin yung turo ni Kristo. At ang turo ni Kristo, para maintindihan nyo, ay nabubuod na sa 11 batas panglinis. Ang bagong tipan, the summary of New Testament, is the 11 laws of cleansing. Pag nasunod mo ang 11 laws of cleansing, 11 batas panglinis, nakasunod ka sa Ebanghelyo ng Panginoon Jesus. Nakasunod ka sa pagpapakabanal na dapat nating nagawa sa second mystery na hadlangan ng katuruan ng tao. Ngayon, pa lamang natin may isa sa pamuhay ang tunay na tinuturo ng pagiging Kristiyano. Sa pananampalatayang Kristiyano, ngayon pa lamang natin ito maunawaan sa third mystery, sa pagpapaalala at pagturo ng Espiritu Santo. Yun lang. May mga kandila na ba sila? Hawakin na ang kandila. Hindi muna susindihan. Hawakan na. Para mamaya pag-akto natin sa binyag, ay tatayo na lamang po kayo sa inyong inupuan dahil hindi tayo kakasyarit sa unahan. Ang tatayo lang sa unahan ay ang ina at ang mga nuno ni Princess Margaret Reyes. Lahat ng ninong at nina. Kayo po na dumalo sa oras na ito ng misa at banal na pagbibiyag, ang mag-a-appear lamang sa baptismal certificate ay ang inyong pangalan. Ang mga hindi dumalo, nasa karapatan nyo ng nanay, ng bata, na manginginom pa rin sila. Pero karapatan ng simbahan, yun lang dumalo ang dapat mag-appear sa baptismal certificate. Lahat po ay ang inanyahan na tumayo. Gano'n sugat mo. Ikot-ikutin mo aming Diyos.
dakilang Diyos ang aming Ama. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago. Dakilang Diyos na sa amin nagmamahal. Dakilang Diyos na sa amin nagmamahal. Tumayo ang mga ninang at ninang at sindihan ng kandila. Itaas ang inyong kanang kamay at sa inyong pananamit. Ang sanggol na ito, si Princess Margaret Reyes, ay wala pang sapat na kaisipan at kakayahan upang mangako sa kabanalan na marapat niyang taglayin sa buhay na ito. Kayong magulang, ina, lola at lolo ni Princess Margaret, ang may pananagutan sa harapan ni Amang Iskopkos. May papangako niyo ba na si Princess Margaret Reyes ay inyong gagabayan at papalakihin ayon sa kalooban ni Amang Iskopkos sa pamamagitan ng aral at turo ni Jesucristo? Sagot wala.
Ang lahat ay para sa kapurihan ng Panginoon Hesus at ni Amang Iskopos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Credo in Jehovah, Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, credo in Jesum Christum, Filium Deus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus, et sepultus, descendit ad inferos, tertiari resurrexit, abortuis, ascendit ad cielos, sedet ad exteram, Dei Patris omnipotentis, indeventurus, et judicare vivos et mortuos, credo in mortem Scopus, Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Sumasa akin ang pagpapal. Puno ng biyaya. Ang Panginoong Hesus, na gabing siya ay ipagkanto, sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapiro sa ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Oh
pagkauna. Hinawakan niya ang sarong at kanyang sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Binabautismohan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at binibinyagan kita sa pangalang Princess Margaret Reyes. Ang kalamigan ng tubig ay simbolo ng buhay at kaamuan na sa iyo ay binuhos. Naway siyang magsilbing pandilig sa iyong kamusmusan upang lumaki ka ng may kadalisayan sa pagmatnubay at pagmahal ni Amang Iskopkos at ng iyong magulang na sa iyo ay aaruga pangalawa ang mga ninong at ninang. Tulad sa butil na asin na nilalasa ng hindila mula sa tubig, alat at puti, na sa init ng araw ay inalagaan, naging kaputian, alat na palimpla sa pagkain. Ikaw nawa, Princess Margaret Reyes, mula sa putikang lupang ito at alat sa kasamaan, ay dumadalisay at pumuti sa initan ng silais ng araw,
na ibinibigay ni Amang Iskopkos ang pangalaga at pamatnubay. Magsilbi ka nawang panimpla sa pagkain na inihahanda ni Amang Iskopkos sa isang masaganang hapunan na kasalo niya. Sindihan ng sandila. Tulad sa ningas ng kandila, tanglaw na liwanag sa kadiliman, ikaw na ina, lolo at lola ni Princess Margaret Reyes. Tanglawan ninyo ang kanyang kapaligiran upang hindi siya maligaw ng landas. Naway ang liwanag na tanglaw ni Amang Iskopkos ang siya niyang makamit tungo sa katotohanan at kabuang larawan ng isang tunay na Kristyan sa kapurihan ng Santa Iglesia Katolika at ni Amang Iskopkos. Ang langis ay singkahulugan ng pagtitiis, dinalisay at pinagpala mula sa katas ng bunga ng puno ng niyog. Katulad din ng pananampalataya na dinadalisay sa pamagitan ng iba't ibang pagsubok. Sa pangalan Jehova, sa pangalan Jesus, at sa pangalan Iskop. Amang Iskopkos, marami pong salamat. Nabautisyon ko po ang bata na ito na si Princess Margaret Reyes sa tulong ng iyong lakas at kapangyarihan. Naway huwag siyang maligaw at lumaki ng liwanag ninyo ang sa inyang makamit at landasin. Kanino ating ang? Hindi po sa inyo mag-represent sa inyong dalawa. Sino po? Yung mga lagay niya po. Sa karapatan at kapangyarihang ipinagkalap sa akin ni Amang Iskopkos at ng pamahalaan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ikaw, Princess Margaret Reyes, ay aking ipinahayag at ipahayag na isang Kristiyano at ibinibilang sa Santa Iglesia Katolika. Ang lahat ay kaloob mula sa lakas,
kapangyarihan at kadakilaan ng kabanal-banalang Diyos, Hari ng langit at lupa na si Amang Iskopos. Awit. Amang Iskopos, Amang Iskopos. Papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lang namin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at sangtinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pagmamahal. Na patuloy na sa amin ay iyong binibigay. Mga pagkakasala ay iyong pinatawad. Ngayon naman po ay pinagsisikap kaming makatupad. Sa kapurihan ni Kristo Jesus naming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan ng iba na Espiritu,
at banal na pangalan, Scopus Calis Linisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puso na luwa.